DJ Pakinggan ninyo kung Jam. paano Tama. ito, ha? Salamat po. Eto na yung ating pag-usapan. Okay, anong Tamang-tama, pag-usapan kagabi lang po natin? ito lumabas. Actually, alas 5 na. Last Oh, hour. sige Nilabas na na. po ng Presidential Communication Office. Ano? Tinanggal na po sa pwesto ang asawa ni Harry Roque. Anong Si dahilan? Marla Roque. Board of Director pala ito ng Pag-ibig. Kaya asahan natin pagka si Roque ay nagtatahol na naman. Nagtatahol parang askal, ano ha? So, bawal tumahol. Abe, tanong ko lang. Ito ako po hindi na may personal. Pansin nyo naman, di ba? Ako, kung ano lang ang issue, di ba? Kaya lang ito si panay ang tira nito si Abe kay Roque. At ultimo si Roque dati binabanatan natin, di ba? So, hindi ako na may personal ng tao sa issue ko. Kaya lang napapansin ko, parang ampalayan na ito si Mike Abe. Ha? Mike Abe, tanong lang, Mike Abe, bitter ka ba? Dahil si Roque nasa SMNI, pakisagot lang. Sana nakikinig si Attorney Roque, sabihin mo nga dito, ay, bitter ka ba, Abe? Wala ka na sa SMNI? Dahil ito kasi si Abe, nag-astang hari-harian din sa SMNI. Kaya sila nag-away ni Kibuloy. So ito ngayon, binabanatan si Kibuloy. Binabanatan din si Roque. Ito ba ay may kredibilidad? Para banatan si Roque? Para banatan ng mga DDS? Kasi number 1 ito, binabanatan ng DDS. Hindi, igit ka ba? Ako hindi nagmamalaki kasi maliit na vlogger lang ako eh. No? Pero baka ito ay inggit doon sa mga nasa SMNI pa. Ngayon, vlogger na siya. Maraming vlogger sa DDS, mas marami pang views sa kanya. Hindi po ako Ako hamak na maliit na vlogger lang. Oo. Pero ito'y parang may inggit. May inggit sa mga tao sa SMNI at may inggit sa mga vloggers. Naakalain mo dati siyang broadcaster, mas marami pang views yung mga DDS vloggers sa kanya. Marami. Ulitin ko, hindi ako mababa lang tayo No, pero ito parang ganun eh. Inggit sa mga DDS vloggers ito. Oo. Wag ganun kasi mawawala. Alam mo, wag kang gumaya dun sa mga ibang vloggers na nabayaran para atakihin ng DDS. Hindi ko sinasabing bayaran ka pero maraming ganun eh. Alam natin na binayaran para atakihin ng Duterte. Atakihin ng mga vloggers ng Duterte. Hindi ko alam kung sino nagbabayad, pero posible. Wag na tayo maglokohan. Alam naman ng yan eh, nasa vlogging community. Kaya nga under attack ang mga vloggers ngayon ng DDS. Wag kang gumaya sa kanila kasi broadcaster ka dati. Hindi ka naman asong ulol katulad nila. 'Di ba? Ikaw ay may laman ng sinasabi mo. Yung mga asong ulol na yun, wala namang ginawa yun kundi puro mura lang. Mike Abe, you are not a clown. Itong mga attack dog nang umaatake sa mga vloggers ng Duterte, they are clowns. Clowns siya mga yan. Itaas mo naman ang level mo. Abe, huwag kang magpaka-clown kagaya nila. Kulang na lang magmura ka na magmura, para ka na rin sila. Wala na rin say-say sinasabi mo kung hindi mura. And you're just being a clown. Kaya ka pinapanood dahil nakakatawa ka. Di ba? Hindi, tanong ko lang, diretsahan lang. Inggit ka ba kay Roque? Bitter ka ba? Kasi ikaw wala ka na, andyan ka na lang. Sipin mo, nasa bahay ka, nakanektay. Di ba? How pathetic is that? Diretso tayo. Pag nagtatahol na naman ang kababanat sa administrasyon, ay dahil nga ho yan sa pagkatanggal. Kung dati, banat siya ng banat, yung palang asawa niya nasa gobyerno. Kita mo. So, hindi na pwede bumanat. So, pag ikaw ngayon ay meron tao sa gobyerno o nasa gobyerno, tahimik? Saan pong constitution mo nakuha yan, Abe? Narinig mo ba yung check and balance? Ganun, tahimik na lang. Psst, kayo Kayong lahat dyan, tumahimik kayo Pag sinabi ni Marcos, talon, talon. Pati yung asawa ninyo, patahimikin ninyo. Asawa nyo, kapatid ninyo,
patahimikin nyo. Kung hindi, matatanggal kayo dyan. Oh, Sara! Galit ka, Coach Oli. Hindi. Sara, patahimikin mo si Basti. Di ba? Kung susundan natin ang litanya nito, ba't kailangan mong tumahimik, Basti? Isusunod si Sara sa DepEd. Nako. Oh. Hindi, kasi ito may sense na tao to, kaya ako ito tinatapik. May sense to, hindi naman ito clown eh. Pero sana wag siyang mauwi sa clown. Hindi ka clown, Brad. Diretso. Grabe naman, walang delikadesa itong mga taong ito. Nasa gobyerno asawa. Anong ibig sabihin ng delikadesa? Para sa kanya ay, pag nasa gobyerno ang asawa, mo, wala kang ginawa kundi banatan ng gobyerno. Ayan, tinanggal tuloy. Wag na kayo. Yan, tinanggal ulit. Galing sa bunganga niya, kaya yan tinanggal dahil wala naman siyang masamang ginawa. Dahil yung asawa niya, kumakahol. Ganon. Yun ang delikadesa kay Abi. Ako, may explain lang sa'yo, ha? Wag kang magagalit sa akin. Ito ay parang ikino-compare ko lang. Ha? If we talk about delikadesa, Mike Abi, wag kang magagalit sa akin, Boying. Ha? Hindi kita inaatake, Boying. Kaya lang ito naman ay public knowledge. Sino mas may delikadesa? Yung umata-atake sa ang asawa sa gobyerno? O yung meron kang anak na nahulihan ng ipinagbabawal na damo? Di ba? Ano mas may delikadesa ron? Ano mas may delikadesa? Ikaw ang presidente, ang Speaker of the House pinsan mo? O yung asawa mong tumatahol? Sige, let's talk about delikadesa. Kulang na lang gawing Senate President si Amy. Nahiya lang eh. At saka hindi nila kontrolado. Gusto kasi niya hawak sa leeg. Si Amy hindi nila mahawakan sa leeg. Pero kung hindi, sila magkakapatid, magpipinsan, silang nasa ulo dyan. Lagay mo na rin kaya, kung may abogado ka, gawin mo na rin Chief Justice to si asawa mo. Di ba? If you're talking about delikadesa, kasi yan ang ano mo eh, pag umaatake. Ano sabi nyo dati sa anak ni Boying? Di ba? Kayo yun eh. Hindi kasalanan ng tatay ang ginawa ng anak. Ngayon, sasabihin mo, kasalanan ng asawa ang ginawa ng asawa? Abay, double standard kayo. Wala kayo sa lugar para magsalita ng delikadesa. Mali ito. Ito kanilang ano. Talagang tumahimik tayong lahat. Huwag kayong magsasalita. Kayo, sige, gusto nyo lahat na tayo. Himurin na lang natin yung puwet nila. Ayaw nito mga ganitong tao eh. Ayaw nila. Nang binabati ko sa gobyerno, lagi nito sinasabi, magagalit na naman yung DDS. So wag na kami magsalita. Gumaya na kami sa inyo, himurin na lang namin. Pag sinabi nilang talon, talon. Ganun na lang, ganyan na lang tayo lahat. Gusto mo ganon? Gusto mo ganon ng media? Gusto mo walang pinupuna? Paano ka naging media? Dati kang broadcaster eh. Dati ka nasa mainstream. Huwag ka nagagalit pag binubusala. Pagka pinupuna yung amo mo, yung ano mo, yung hari mo. Hindi ganon, Mike Abe, hindi ganon. So ngayon, lalo kang magiging mainit. Pag ikaw ay lalong tumindi ang banat ngayon, ang ibig sabihin yan, personal na. Kasi tinanggal na yung asawa mo. Okay, tamo. Loko-loko rin. Bumabanat si Roque kaya tinanggal yung asawa. At pag tumuloy pa ng banat si Roque, ibig sabihin, pinepersonal mo na, bitter ngayon si Roque. Ganun ang litanya na itong aso na ito. Ganun. So ibig mo sabihin, tinanggal yung asawa niya, tumahimik ka na, Roque. Ang galing. Nakatanggal na kayo ng asawa, mapapalitan nyo na nung mga hawak nyo sa liig. Pinatahimik nyo pa si Roque. Ito talaga gusto nitong mamang ito.
Gusto niya talagang tumahimik ang mga Pilipino. Sambahin. Gusto niyo sambahin na si Marcos? Kayo na lang, hindi ko gagawin yun. Gusto ko, himurin na lang natin yung mag-asawa? Para tayong aso? Ganon? Kayo na lang. Kayo na lang, hindi ko type yan. Kasi naman delikadesa, di ba sinabi na natin nung araw pa, dapat pagkatapos ng term ni dating Pangulong Duterte noong June 30 ng 2022, lahat ng appointees dapat nag-alisa na rin, voluntary, delikadesa. Kasi co-terminus kayo eh. Bakit kayo nagpa-ewan? Isipin mo, halos 2 taon din itong asawa ni Harry Roque sa Board of Director. O magkano ang sweldo at allowance yan? Pagkatapos walang ginawa si Harry Roque kundi banata ng banata ng... So, yun ang ano niya. Pagka ikaw ay may Duterte, pag ikaw ay supporter ng Duterte, dapat, co-terminus ka, umalis ka na. Ganon. Ay Sara, umalis ka na. Kung may Duterte, yan ang Duterte. Talagang Duterte yan since birth. Si Sara. Lumayas ka dyan, Sara. Ganyan ang ibig sabihin ni Abe. Pinaiikot-ikot lang yan. Kaya ito mga asong ito, hindi talaga yan pro-unity team. Galit yan sa Duterte. Sa totoo, gusto kanyang umalis, Sara. Alis ka na dyan, Sara. Magalit si Abe. Magagalit sa'yo si Abe. Alam mo naman, aso rin to nila . Attack dog yan . Oo, attack dog yan. Ganun ang delikadesa ngayon. So, balik tayo. Dapat si Baste manahimik. Kasi yung kapatid niya, sekretary. Ganon. Ang galing. Ang galing ng analogy mo. So, tumahimik na lahat ng Duterte. Dahil DepEd Secretary si Sara. Tatay Digong, tahimik ka na daw. Baste, tahimik ka na. Pulong, tahimik ka na. Hindi, pag kayo may kamag-anak sa gobyerno, naunawaan ko naman sinasabi niya . Delikadesa. Pero mas marami pang delikadesa ang dapat nilang inaasikaso. Yun ba naman, delikadesa. Tige nga, i-discuss mo. Nagugutom ang Pilipino. Yang hari mo, nanunood ng concert. Ayan ba delikadesa? Binanatan mo ba? O double standard ka? Ang Pilipino nagugutom sa bigas. Sila biyahe ng biyahe. Ang Pilipino, ang mga pulis, ang mga sundalo, hinuhuli ang bangag. Sinabi ni Tatay Duterte, bangag yan si Marcos, ni hindi niya kayang patunayang hindi siya bangag. Ayan ba ay delikadesa? Ako narinig ko ito kay Attorney Trixie, sabi nga niya. Dapat i-address yan. Ngayon, kung user lang, parang health issues yan. But anyway, ang presidente dapat nakadeclare kung gumagamit siya. Hindi pwedeng hindi niya dinedeclare. Ngayon, kung hindi siya gumagamit, dapat patunayan sa taong bayan. Di ba? Yun ang delikadesa. Kasi kung gumagamit ka, dapat bumababa ka na rin ng kusa. Pinag-iinitan nyo yung asawa. Hindi ko pinagbibintangan si Marcos, Pero sinabi ni Tatay Digong na dating presidente, meron niya, nasa listahan ng PIDEA. Meron siyang intelligence. May connection yan si Tatay Digong. Hindi yung pwedeng basta na lang magbibig-ibingi yan si Marcos tapos sisigaw ng fentanyl. Tapos okay na siya, negative na siya. Hindi. Dapat patunayan ni Marcos na talagang hindi siya bangag. Patunayan niyang sinungaling si Duterte. Hindi siya bangag. Kasi kung talagang gumagamit pa rin siya hanggang ngayon, asan ang delikadesa? Nakaupo pa siya dyan. Siya ang dapat number 1 bumibitaw. Tama po ba ang tamang-tama? Di ba? Wala namang sinasagot si Marcos mo . Yung hari mo walang sinasagot. Nilihis ang usapan. Babaon ka talaga dyan sa ano. Alam mo, Mike Abe, kung ako sa'yo, banatan mo na lang ang Duterte.
Pero don't mention about delikadesa. Kasi pag delikadesa pinag-usapan, yung mga amo mo, bubuelta sa'yo eh. Yung mga amo mo walang delikadesa. Oo. Yung isa nga may kaso pa sa Okada. Tumanggap daw ng napabalita yan sa ibang bansa. Now you're talking about delikadesa? Brad, babalik talaga yan. Banatan mo na lang sa ibang pagkakataon ng Duterte. But don't ever mention delikadesa. Babaon ka dyan, Brad. Manatan ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Ayan na. So, wake up call. Wake up. Gising. Lahat pong mga nasa gobyerno na identify kay Duterte, tapos kayo ay pro-Duterte, si Duterte pa rin ang inyong Pangulo. Delikadesa naman, umalis na O, kayo. Sara, umalis ka na. Pinaalis ka nito. Bossing to. Ha? Yung mga bata talaga ni Marcos, kung makaasta, hari-harian din eh, no? Hari-harian din tong taon to. Para naman magkaroon ng pagkakataon ng Pangulong Marcos na makapagtalaga ng mga taong ang loyalty ay nasa kanya. Oo, yun. Tama. Yung makapagtalaga ng sip-sip sa kanya, yung walang gagawin kung hindi himurin siya ng himurin. O ang tunay na malasakit ay nasa kanya. Ay Tama. katulad itong mag-asawang Roque. Si Roque, Miss Roque, nagpapasarap sa kanyang pagiging board of director ng Pag-ibig. Korporasyon ng gobyerno yan. Pagkatapos si Roque, araw-araw halos bumabanat sa gobyerno. Anong delikadesa meron? Wala. Ako, wala akong asawa. Wala akong kamag-anak na nakaupo. Pwede ako bumanat sa gobyerno? O sasabihin mo, bawal ka kasi DDS ka. Hindi, may galit to sa DDS. Sasabihin na naman, lagi niya binabanggit, sasabihin na naman ng mga DDS na magagalit. Hindi ako, Brad. Pwede ako bumanat. Wala ako sa posisyon. Wala akong kamag-anak nasa posisyon. Okay lang. O galit ka pa rin sa mga katulad namin, ng mga vloggers. Hindi, kasi alam mo, masakit sa kanila yun eh. Bakit? Ang taas kasi ng standard na ginawa ni Duterte. Kalingkingan, hindi maabot ni Marcos. Yung magsalita na lang ng sarili niya, hindi niya kaya eh. Yung ipagtanggol na nga lang ng sarili niya, hindi niya kaya eh. Yung tanggapin na lang niya yung hamon ni Tatay Digong na blood test dyan sa Luneta, hindi niya kaya eh. Maraming hindi kaya yan si Marcos eh. Sige nga, hintuin yung droga sa Pilipinas, hindi niya kaya eh. Panindigan nga niya yung EDCA na hindi niya papapasukin. Hindi niya kaya. Marami siyang hindi kaya. Ang taas ng ginawa ni Duterte. Tama po ba o tama-tama? Kaya masakit sa kanya. Kasi pagka nagpunta tayo sa resibo, wala talaga siya maisasagot. Ang lamang lang nila, nasa kanila makinarya. Nasa admin sila eh. Kaya ngayon, ang daming bumabanat sa mga Duterte vloggers. Ang daming bumabanat kay Duterte. Bakit? May makinarya sila. Hindi ko po sinasabing kayo nagbabayad ha. Malay natin kung meron mga ibang sip-sip dyan. Alam naman natin ng galawan, magbabayad sila. Di ba? Oo. Di mo alam? Dapat nun, June 30, umalis na rin siya. Kasi ang lahat ng presidential appointees, pag alis ng presidente, dapat alisan na. Umalis na tayong lahat. Punta na tayong Davao. Hindi tayo kasya doon. Isipin mo, 31 million, natitira doon siguro ngayon, mga 5 million na lang. Magkakasya sila sa Luzon, Visayas. Karamihan ng Pilipino pupunta ng Davao. Wag, pangit. Ang traffic nun. Hanggang ngayon, alam ko, maraming board of director, chairman, commissioner, at kung ano ng mga posisyon sa gobyerno nandyan pa rin. Hindi sila umalis. Umalis na kayo, pagbigyan naman ninyo ang Pangulong Marcos na makapagtalaga ng tao. Kaya nilagay po si... Ship talaga to kay Marcos. Bigyan ng pwesto yan. Marcos, pwede ba ito ipalit mo sa asawa ni Roque? Pwesto mo dyan. Kasi alam mo naman maraming, baka mamaya, hindi mo na ipwesto yan. Maraming ganun eh, hindi na ipwesto eh. Tapos kalaban mo na, Marcos. Anti-Marcos na, kasi hindi nabigyan ng pwesto. Ay naku, alam natin yan. Tahimik lang tayo kasi ayoko ng personalan, pero yan ang dahilan talaga niyan. Maraming hindi nabigyan ng pwesto kaya naging anti-Marcos. Wag na tayong maglokohan. Alam natin yan. Alam ko, alam nyo na alam ko. Pero hindi na lang natin pag-usapan kasi ayaw ko pumasok sa personal. Pero alam nyo, alam ko. Okay na yan. Basta importante,
maging anti-Marcos kayo. Oo. Pero alam namin ang totoong dahilan. Di ba? Okay. Hindi, Mike Abe, ha? Wag kang magiging bitter. Ha? Ito lang, wag kang magiging bitter sa mga nasa SMNI pa. Kasi baka mamaya lahat kalabanin mo na. Kalabanin si Attorney Panelo. Lahat, basta nasa SMNI. Yari ka kay Roque, babanatan ka. Naku, mahahalata. Mahahalatang bitter ka. Oo. Para kang yung isang girlfriend na iniwan ng boyfriend or vice versa. Yung boyfriend na iniwan ng girlfriend. Bitter. Ayaw mong umasenso sila. Yung gusto mong ipakita na ako nga pala yung sinayang mo. Happy Valentine po. Ha? Wag bitter, wag bitter. Wag ampalaya. You are not a clown. Huwag kang gumaya dun sa ibang vloggers nila. They are clowns. Walang saysay eh. Wag kang gumaya sa kanila, ha? Bigyan, Marcos, pakibigyan lang. Ako request lang. Pakibigyan ng jacket to. Ipalit mo ito sa asawa ni Roque. Marcos, it's about time. Ha? Napagbigyan mo yung mga aso mong ganito. Oo. Kasi ang aso mong yan, pag hindi mo pinakain, yan ang kakagat sa'yo. Maraming kaaway mo ngayon, hindi mo kasi napakain. Kaya tinatahulan ka ngayon. Kinakagat ka. Baka mamaya, ikaw ang kagatin nito. So, ako request ko lang. Total, tinanggal nyo na yung asawa ni Roque. Ipalit nyo to si Abe. Palit nyo na ng masaya. Ha? Mamaya, DDS na rin to. Sige ka. Nako. Pag di nabigyan ng pwesto yan, baka DDS na yan, kasama na namin sisigaw yan. Tapos mamaya sasabihan kami pang Marcos, kung gusto mong matuto, always look at the history. Don't repeat the history. Ha? Matuto ka na sa pagkakamali mo. Kakagating ka nito, lagyan mo ng pwesto. Lagay mo, palit mo sa asawa ni Roque. Kung hindi, ikaw ang yari dyan.